Mahal na Pangulo, dahil ang pinag-uusapan po natin ay ang katatapos po nating pagbalangkas ng budget ng 2025 na isinagawa po ni Senadora Grace po. Ito pong akin pong patutunayan sa akin pong talumpati ay patungkol din po sa iminungkahi at iginawa ni Senador Grace po. Isang karangalan po para sa inyong lingkod ang tumayo sa bulwagang ito bilang tagapangulo ng Committee on Public Information and Mass Media at sponsor ng Committee Report number 368 na konsiderasyon ng mga bersyon ng mga People's Freedom of Information Act na inihain po ng ating mga iginagalang nakasamahan. Nandiyan po si Senadora Grace po, ang Senate Bill number 100, at kay Senador Joel Villanueva, ang Senate Bill number 933. Ginoong Pangulo, ako po'y bumabati kay Senador Joel Villanueva sapagkat kahapon lang po siya po ay binigyan ng pagkilala sa walang kapaguran na pagsusulong ng Freedom of Information Act. At siyempre po kay Senador Bong Revilla sa kanya pong Senate Bill number 1101 at kay Senadora Loren Legarda, Senate Bill number 2321. Ginoong Pangulo, mahaba-haba na po ang pinagdaanan ng panukala ng Freedom of Information sa Pilipinas. 30 taon na po sa aking estima. Habang binabasa ko nga po ito, naiisip ko po na maari na talaga itong magkaroon ng sariling kabanata sa libro ng kasaysayan. Patid ko po na naihatid na po ito sa plenaryo ng dating tagapangulo ng komite, Senadora Grace po. Not once, but twice. Noong ika-16 na kongreso pa nga po ay pumasa na ito sa ikatlong pagbasa sa mismong bulwagang ating tinutungtungan. Subalit, sa kasamaang palad po, ay nabinbin po ito sa Kamara. Marami rin po ang nagsusulong ng Freedom of Information sa ating mga kasamahan dito sa Senado, kahit noong sila po ay naglilingkod pa sa malaking kapulungan o sa Kamara. Noong 2016, sa pag-upo po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kagyat niyang ipinalabas ang Executive Order number 2 na mas kilala bilang Freedom of Information Program. Ang EO na ito ang unang nagpasimula ng programa sa Freedom of Information sa bansa na sumasaklaw sa mga tanggapan ng gobyerno sa ilalim ng executive branch. Makailang ulit rin pong ipinagdiinan ni PRRD ang kahalagahan ng pagtataguyod ng karapatan ng taong bayan na malaman ang mga gawain ng gobyerno, lalo't higit sa paggasta ng buwis ng mga mamamayan. Ginoong Pangulo, malinaw pa po sa sinag ng araw ang isinasaad ng ating konstitusyon sa ilalim ng Artikulo 3, Seksyon 7. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Lalo pa po itong binigyan ng diin sa ilalim ng Seksyon 28, Artikulo 2 ng sa ating saligang batas na sumasambit na subject to reasonable conditions prescribed by law, the state adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. Sa isang demokratikong pamayan, wala pong boss kundi ang taong bayan. At bilang tagapaglingkod ng bayan, tungkulin po nating tumugon sa mga tanong ng ating mga pinaglilingkuran. Sa panukalang batas po na ito, ang bawat Pilipino na humihingi ng impormasyon
ay may karapatang mabigyan ng akses sa mga tanggapan ng pamahalaan. Ito ay magiging applicable po sa lahat ng executive, legislative, at judicial na tanggapan, constitutional offices, lokal na pamahalaan, state universities and colleges, government-owned or controlled corporations, at iba pang instrumentalidad ng pamahalaan. Ginoong Pangulo, may mga magsasabi po dyan na paano naman ang sensitibong impormasyon na hindi for public consumption. Hindi po sila dapat mangamba. Sapagkat sa Section 7 ng atin pong panukalang batas, ang listahan ng mga exemptions. Kabilang po dito ang mga impormasyong may kinalaman sa ating pambansang seguridad at depensa, diplomatic safety, mga impormasyong nakatala sa executive session ng 2 kapulungan ng Kongreso, trade secrets, gayon din po ang mga sumasailalim sa bisa ng presidential privilege. Tumatalima din po ang panukalang batas na ito sa sinasaad ng ating saligang batas sa Seksyon 17, Artikulo 11, na ang isang pinuno o ang kawaning pambayan ay dapat magsumite ng pinanumpaang deklarasyon ng kanyang mga ari-arian, pananagutan at nitong kabuuan ng ari-arian o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, SALN. Makakasama po ba sa ilalathala ang mga personal na impormasyon sa SALN tulad ng address, mga detalye ng mga dependents, pirma ng kawani ng pamahalaan, at mga kopya ng ating IDs? Ang sagot po, Ginoong Pangulo, ay hindi. Sapagkat kabilang rin po sa konsiderasyon sa pagbabalangkas ng panungkalang ito ang layunin ng Republic Act 10173 o ang Data Privacy Act of 2012 na nangangalaga po sa ating right to privacy. Nais ko na rin pong banggitin na binibigyan diin ng panukalang batas na ito ang Republic Act 9485 o ang Anti-Red Tape Act of 2007 na naglalayong mapabilis po ang serbisyo ng gobyerno. Ginoong Pangulo, hangad rin po natin magkaroon ng totoong transparency at accountability pagdating sa koleksyon at paggasta ng mga ahensya at lokal na pamahalaan ng pondo ng bayan upang makatulong sa ating laban sa lumalalang sistema ng korupsyon. Kabilang sa mga hinahangad ng panukala, malathala ang mga kontrata, bidding documents, mga lisensya at permit na iginawad sa mga pribadong kontratista. Isang napakagandang hakbangin po nito kung tunay at tapat ang ating intensyon sa tamang paggastos ng pera ng bayan. Hindi lamang nito mahadlangan ang mga modus sa pagbubulsa ng pera ng bayan. Mas mapapaigting rin po nito ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Ginoong Pangulo, ikinalulugod ko rin pong ibahagi na may probisyon sa ating FOI Bill patungkol sa paghikayat sa mga ahensya na gumamit po ng payak na wika sa pamamagitan ng paggamit ng wikang Pilipino sa mga impormasyong ilalabas. Alinsunod po ulit, ito ang sinasaad ng ating saligang batas na dapat magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Pilipino bilang medium na opisyal na komunikasyon. Yan po ay nasa Seksyon 7, Artikulo 14. Mahalagang provision po ito sapagkat nawawalan ng saysay ang access sa mga impormasyon na aking binabanggit kung hindi naman po ito lubos na maiintindihan ni Juan at ni Juana de la Cruz. Upang magkaroon naman po ng ngipin ng ating batas
Naging partikular na rin po tayo sa mga administrative offenses, gayon din sa mga karampatang parusa, sa mga lalabag sa sinasaad ng ating FOI bill. Meron din pong probisyon sa sistema ng incentives at rewards upang mabigyan naman natin ng tamang pagkilala ang mga ahensya o lokal na pamahalaan na nakikiisa at sumusunod po sa mga panuntunan ng Freedom of Information. Kung ito po ay may sa batas, umaasa rin po ako na ito ay magiging tulay sa pagpapalakas ng ating komite dito po sa Senado, ang pampublikong impormasyon at mass media. Sapagkat isa po ito sa mga hamon rin na madalas nating naririnig tuwing tayo ay nagsasagawa ng pagdinig sa ating komite. Ang kawalan ng access ng taong bayan sa mga impormasyon sa mga karapatan po nila. May kalungkutan po, hindi po madalas nalalaman ng ating mga kababayan kung ano po ang mga batas na ating naipapasa at hindi po nila alam kung ano ang kanilang mga karapatan. Ginoong Pangulo, naniniwala po ako na ang pagpapasa ng Freedom of Information Act ay hakbang sa tamang landas. Tama po ang ating iginagalang na Senadora Grace po. Ito po ay obligasyon natin sa bawat Pilipino. Napapanahon na upang tupdin natin ang ating pangako sa ating mga kababayan tungo sa tapat at mabuting pamamahala. Alam niyo po, maikwento ko lamang, ito pong committee report na ito sa akin pong magtatatlong taon dito sa Senado, ito po ang pinakamabilis. Ito po ang pinakamabilis na napunta dito sa plenaryo. Ibig sabihin lamang po na lahat tayo dito ay sumusuporta dito sa FOI. Nawa po ay sama-sama tayong tumindig para sa kalayaan sa impormasyon, hindi bilang pribilehiyo ng ilan lamang, kundi bilang bahagi ng karapatan ng bawat Pilipino. Hangad ko po na maging bahagi ito ng ating legasiya ngayong ika-19 na Kongreso. Maraming salamat po. Mabuhay po, Ginoong Pangulo.